Narito na ang PTV Balita ngayon. Mahigit 100 force multipliers at higit 200 pulis ang nakabantay ngayon sa Manila South Cemetery dahil sa dami ng mga bumibisita sa sementeryo. Makabilita tayo ngayon kay may report si Bien Manalo. Bien? Joshua, kahapon ay umabot ng mahigit 10,000 individual ang naitalang bumisita dito sa Manila South Cemetery. Wala namang naitalang anumang untoward incidents o aberya ang mga pulisya, maliban na lamang doon sa mga vape, lighter, sigarilyo at ilang bladed weapons na nakumpiska. Joshua, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagdating ng ating mga kababayan na bibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At para maging organisado at maayos ay pinaghiwalay ang entrance ng mga lalaki at babae. Naglaan din ng priority lane para sa ating mga senior citizen, PWD at mga buntis. Inaasahan na ng pamunuan ng Manila South Cemetery na mas marami ang dadalaw ngayong taon kumpara noong nakaraang taon na aabot sa 800,000 individual. May mga nakadeploy na medical team, ambulansya at mga pulis sa loob at labas ng sementeryo. Meron ding e-trike at wheelchairs na aalalay sa mga senior citizen, buntis at mga PWD. Patuloy din ang libreng sakay na hatid ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na sumakay sa libreng e-trike lalo na kung malayo ang puntod na pupuntahan. Kahapon kasi ay may naitalang ilang tumaas ang blood pressure dahil na rin sa mainit at maalinsangang panahon. Nilalagyan na rin ng tag ang mga bata. Mahigit 100 force multipliers at higit 200 pulis mula sa Manila Police District at Makati Police Station ang nakadeploy ngayon sa loob at labas ng sementeryo. Kanya-kanya na ring diskarte ang mga nagtitinda ng kandila at bulaklak para bumenta. Ipinagbabawal pa rin ang pagdadala ng iba't ibang klase ng armas, matutulis na bagay, flammable materials, malalakas sa sound system at mga alagang hayop. Abiso na rin sa ating mga motorista dahil ilang kalsada papuntang Manila South Cemetery ang pansamantalang isinara simula pa kahapon hanggang November 2. Nagtalaga rin ang mga kalsada na maaring daanan ng mga motorista at mahalaga ring alamin ang mga itinalagang parking location. Joshua, paalala sa ating mga kababayan na bukas ang sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi at hindi na pinapayagan pa ang overnight staying. At Joshua, paalala na rin sa ating mga kababayan, magbaon ng tubig at uminom ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration. At magdala na rin ng payong dahil nga sa panakanak ang pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. At yan muna ang pinakahuling update mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Bien Manalo. Samantala sa atin lagay ng panahon, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Leon. 1:30 ng madaling araw nang lumabas ng PAR ang bagyo. Huli itong namataan ng Pag-asa sa layong 550 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin ng 100 kilometers per hour. Malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na aabot sa 140 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ng hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Inalis na rin ng Pag-asa ang tropical cyclone warning signals. Gayunpaman, makakaranas pa rin ng minsan ng pag-ulan ng kanlurang bahagi ng Luzon, lalo na sa Zambales, Bataan, Palawan, Occidental Mindoro, Metro Manila at dahil sa trough ng bagyo. Pinuri at pinasalamatan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Philippine National Police matapos bumaba ang crime rate sa bansa sa loob ng 2 taong pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa kalihim, patunay ito na walang patid ang commitment ng PNP para patuloy na magsilbi at protektahan ng publiko laban sa anumang uri ng kriminalidad. Mababatid na mula sa dating 217,830 crime incidents, bumaba sa 83,059 o 62% ang crime rate sa bansa sa loob ng 2 taon. Muling hinikayat ng DILG ang PNP na ipagpatuloy ang kanilang sinumpaang tungkulin upang isulong ang kaayusan at kapayapaan sa bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa social media platform sa @PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.